Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Itong kanyang interview niya na to. Makakarating po yan sa kanila. With that, sir, maraming salamat po. Aabangan po namin ang hearing bukas, 2 hearings pala bukas at yung pong, I'm sure may mga ilalabas pa po kayong Naghahati information. na lang kami ni Senator Soto. Opo. Na siya yung pupunta sa Blue Ribbon. Kasi yung Blue Ribbon, 9 o'clock. Ito nung DBCC, 10 o'clock. Susubukan ko rin na pumunta ng 9 o'clock kung makakapagsimula at hindi magsisimula na magte-10 o'clock na. Di makakapagtanong din ako doon. Kung hindi, hati na lang kami. Kasi sinasabi ni Senator Marcoleta, pinangimasukan daw namin yung trabaho niya na Blue Ribbon inunahan ko pa rin ng para bang nagmanifest daw ako sa floor na kung pwedeng isalisi yung date. Hindi naman lang siya yung pinakikiusapan ko. Ang manifestation ko, baka pwedeng paghiwalayin lang yung pecha kasi pareho napaka-importante. Hindi ko naman minemenos yung kanyang Blue Ribbon Committee hearing. Nire-recognize ko naman yung kanyang. Hindi kasi nagkasangkot na ang emosyon. Kasi nga naman, alam nyo na merong investigasyon, pero wala nang problema sa privilege speech. Gusto privilege nga yan, privilege. Pero yung alam nyo na merong sinasagawang investigasyon, talagang iga nga parang yung mga taga-minority gusto ko kasi nila yung minority, sila yung sasalansan dito sa issue na to. Real talk, sila Soto, sila Risa Hontivero, sila yung sasalansan sa issue. Huwag tayo maglokohan dito, Senator Ping, di kami pinanganak kahapon. Diba? Hindi kami pinanganak kahapon dito. Kayo dyan sa minority, kayo ang gusto nyong magbida-bida dito sa issue na to. Yung tipong talagang sasakyan ho nila. Actually, hindi naman para sa bayan yung ginagawa nitong sila Lacson. Di ko tayo naniniwala dyan kasi tagal na senador ngayon. Wala namang nagawa yan eh. Di ba? Ngayon itong bagitong senador, ginagank up nila dyan sa mga yung mga matatanda ng senador, yung mga ika nga decades na. Mga dekada, tumanda na lang, nagputian na lang buko sila sa Senado, di ba? Inaano nila yung tipong sinusubukan nilang. Ang dating parang kumbaga sa classroom, ini-intimidate ka ng mga datihan na doon tapos ikaw transfer. Sabi ni Sen Marcoleta, sige, kami magaling dito. Kami magpe-privilege speech. Kami yung sasalansan dito sa hindi kayo makakapalag kay Rodan ni Marcoleta. Anak ng Toka, Speaker of the House nga. Kayo hindi kayo makapalag kay Martin Romualdez. Siya pinalagan niya. Kanyang mandato. Pero sa kanyang TV program, pinipintasan niya kami Sabi niya, pinangimasukan daw namin siya sa kanyang kapintas-pintas naman ho kasi talaga, di ba? Wala nang imasok dito. Gusto namin lahat mapaayos ang takbo ng gobyerno. So yun lang, gusto ko i-correct yung misimpression na pwedeng nakikreate ni Senator Marcoleta. Ayoko ng away, pero pag inaway niya kami, awayin ko rin siya. Yabong naman. Ang nagki-create pa ka ngayon ng impression, si Senator Rodante Marcoleta. Sila na nga yung merong isinasagawang hearing ang Blue Ribbon. Sila na nga sa minority ang nagbida-bida sa floor na kung saan wala nang problema. Okay lang naman tayo dun sa isiniwalat niya, dun sa findings ng investigasyon niya. Pinalakpakan pa nga natin Di ba? Dahil ang daming pangalan na lumutang. Maganda yung nangyari. Pero yung tipong ang dami pang recommendation ng mga kasama nyo. Yung tipong, alam nyo na, una na ngang nagbigay ng petsa itong si Senator Rodante Marcoleta nung nakaraang linggo pa.
na sa Lunes ang susunod na September 1 na susunod na hearing. Tapos bibira kayo ng ganon. Tapos pagka binira kayo, away na kagad. Anak ng toko, yan ang utak ng mga yung mga Talyanista at Ensaymada. Yung mga tauhan ni Marcos Jr. ganyan mag-isip. Senator Lacson pa uurong. Proud naman to reporter. Oo. Yeah, thank you, Bigayan lang. Nimpa. Salamat. Si Nimpa. Lipat ho tayo dun sa pinakauna. Pakinggan ho natin ang naging talakayan nila. Opo. Yung DBCC hearing bukas kasi first hearing yon. Opo. So, Sisimula ng alas 10. So, yun ang actually ang bulk ng preparation. opo. Ako, pati ang aking mga staff. Para po dun sa kabatiran ng ating listeners at viewers po sa Facebook, ang binabanggit po ni Senator Lacson, kasi sabay bukas, sir, di ba? Una, yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee, pagpapatuloy po ng pagdinig tungkol sa flood control projects, at pangalawa, yung tungkol po doon sa budget deliberations na haharap po sa inyo yung Development Budget Coordinating Committee, sir. Yeah, coordination committee. Coordination committee, ayan, opo. Pero sir, doon sa flood control, sir, mamaya may tatanong po ako tungkol doon sa DBCC. Sir, sa flood control, ang dami na sir lumalabas na information, may kanya-kanya ng investigasyon. Pero ito muna sir, 2 weeks after po nung inyong privilege speech, meron na ho bang lumapit sa inyo o nagbibigay ho ng dagdag na impormasyon sa inyo tungkol sa katiwalian sa mga flood control projects? Meron ho bang nagbo-volunteer na tumestigo, sir? Yes, totoo yun. Kaya lang, sinasala namin, tinitingnan namin kung ano ba yung pakay. Kasi alam mo, kanya-kanya motibo eh. Magpaparating ng salita na gustong makipag-usap, mag-tell all, pero pagka naman hinihingan ko ng mga detalye muna, iba yung sinasabi. Parang nag-explain lang doon sa kanilang at sinasabi yung nabanggit ko ng mga katiwalian. So pagka ganon, kukwestiyon mo yung motibo. May mga nakaharap na kami actually contractors, DPWH na nagpapahiwatig na gustong makipagtulungan. Siyempre, ang sasabihin namin, tell all. Hindi po pwede yung magbubulahan lang tayo, sayang yung oras. Anong nakita niyong intention? Gusto hong makaligtas sa investigasyon para hindi siya tamaan, sir? Medyo ang unang parang hilat siya ng pananalita, nagja-justify, nagdidepensa. Ang sasabihin ko naman, ang sagot ko, hindi namin kailangan depensa. Gusto ko marinig yung facts, yung lahat na katotohanan. Saka natin pag-usapan kung ano yung posibilidad na maipasok kayo o mabigyan kayo ng legislative immunity kasi nasa batas naman yan. At pagkatapos noon, kung maaabot ito sa prosecution o kaya sa husgado, pag-usapan din natin kung uubra kayong maipasok bilang isang either ordinary witness or as an accused initially na pwedeng i-discharge as a witness, state witness. So yun ang ina-explore namin posibilidad na pag-aaralan daw nila. Pero para sabihin mo kagad sa akin yung depensa mo, karamihan sinasabi nila alam naming mali kasi wag na tayo magbulahan kasi alam naman namin yung punot dulo as far as your as their participation is concerned. Kaya wag na tayo magsimula doon. Sabihin na lang lahat yung nalalaman ninyo at pag-usapan natin yung way forward. Parang ano po, ang mensahe ninyo sa kanila tell me what I don't know. Yes, ganon, eksakto. Wag mo na ako sabihan ng yung alam ko na kasi alam kong hindi totoo sinasabi mo. Okay. So dun sa mga lumapit sa inyo, wala pang sa tingin ninyo ay magko-qualify na testigo. Kasi po sa Department of Justice, sabi ni Secretary Remulla, meron na daw po nagbo-volunteer na mag-testify. Mabuting development yun. Sa level ko, hindi ako magdidetermine nun Opo. Kaya wala akong pinapangako sa kanila pag may kumakausap sa akin. Ang sinasabi ko rin, idudulog ko ito sa mas nakakaalam o sa may authority, which is the Department of Justice. Kasi kung meron akong halimbawang pinanghawakan na draft affidavit, yun lang naman ang nire-require ko Hindi naman kailangang pirmahan, huwag nyo ilagay yung pangalan, pero ilagay nyo yung facts doon, kung lahat ng pwede nyo i-divulge. At ito'y idudulog ko sa nakakalam, Department of Justice, para sila mag-evaluate, sila yung mag-assess kung uubra ba itong statement na ito para pumasok bilang ordinary witness man o accused na magiging state witness. Kasi may mga patakaran dyan
pinapaliwanag ko rin sa kanila na of course yung materiality ng kanilang testimonya na pwedeng stand alone o kayang i-corroborate ng mga iba pang ebidensya. Pangalawa, kailangan hindi sila yung most guilty. Kasi yun ang mga requirements eh. So pag pumasa doon, yung kanilang sa categories, mga classification na gano'n, pwede kami magsimula. Yung iba, nangakong babalik, yung iba naman, parang tumahimik na. So, ang sinabi ko naman sa kanila, basta itong ating meeting, hindi ito naganap. No? Yun ang usapan natin. Hanggang hindi tayo nagkakasundo, hindi ito naganap. At parang wala tayong pinag-usapan. In other words, pag nag-back out kayo, fair game tayo. Wala tayong pinag-usapan. Ayun. Basta sir, pwede pong maging testigo sa ganitong issue, ganitong anomalya, yung pong kontraktor, kahit po ng bribe, yung pong district engineer, kahit sangkot? Maski government official o kaya contractor, pwede sila, maski sangkot, pero hindi para sa akin ang magsabi sa kanila na libre na sila. Kasi merong regulasyon dyan, merong batas na umiiral dyan, at hindi para sa akin. Actually, yung accused na i-discharge as a state witness, hindi pa rin sa level ng prosecution yon. Kasi mag-approve noon, korte. I-recommendatory lang yung DOJ doon. And then sir, yung pong sa Philippine Construction Accreditation Board, dun po sa interpellation sa inyo ni Senator Tito Soto III, Minority Leader, natakil po ninyo ito at dito nyo inalabas yung information na ibebenta yung accreditation for at least, ibig sabihin, hindi bababa sa 2 million pesos. Nag-deny po yung pick-up, hindi daw po yun for sale. Ano po ang tugon ninyo dito, sir? Ang sabi nga, the more sensible response should have been, titingnan namin ito. Hindi yung outright, sasabihin mo sa akin na nagmamalinis ka na para kang isang pure and, parang lily white driven store, parang ganon. So, term ng mga abogado yun eh. Anyway, wag mo agad sabihin na ganon, na nagmamalinis ka na kagad. Alam mo namang may anomalya dyan. Kaya nung ganon na reaction, sa halip na sabihing titingnan, sabi ko, walang plano mag-imbestiga ito. So, nag-imbestiga ako more deeply at natuklasan ko nga, dalawa sa board directors, hanggang ngayon, umiiral pa rin yung pagiging may-ari sila ng construction firms na nagnenegosyo sa gobyerno. So, di ba maliwanag na conflict of interest yun? At may batas na sumasaklaw dito. Yung isa, si board member, si Engineer Escalante, Arthur Escalante, medyo humirit pa. Sabi niya, hindi raw applicable sa kanila yung conflict of interest. At ang sinasite niya, yung naipasa na yung RA 4566 na ipinasa ito noong 1965. Yung 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standards, naipasa naman ito 1989. So tama siya, pero mali siya. Kasi hindi nga siya saklaw sa ilalim ng RA ng Republic Act na nag-create ng pickup, pero saklaw naman siya noong RA na sumasaklaw sa ethical standards na may parusang 5 taon hanggang 5 taong pagkakakulong. Kasi maliwanag pagka ikaw pumasok sa gobyerno, particular na kung regulatory body, at may conflict of interest ka dahil yung negosyo o yung practice magko-conflict doon sa iyong pinanghahawakan na pwesto sa gobyerno, dapat mag-divest ka within 30 days. Ang kanyang pangangatwiran, parang ang analogy, para bang, di ba ang qualification, number 1 qualification, para ma-appoint kang huwes, di ba kailangan abogado ka? So kung susundin mo yung kanyang pangangatwiran, pag mas kina-appoint kang huwes o justice, pwede ka pa rin mag-practice ng law, pwede ka pa rin may-ari ng law firm. Hindi po pwede yun. So, yung kanya pangangatwiran, medyo baluktot. So, medyo ayusin niya. Mag-consult siya sa lawyer niya dahil pag dumating yung pagkakataon na mapailan sila ng kaso because of clear conflict of interest, obvious yan Dahil recorded May record. Yung isa kasi, yung at least nag-leave of absence si Engineer Baggaw, dahil sabi niya, meron ngang ganong issue, nag-leave of absence. Yung isa, mukhang gusto mag-dig in dahil nangangatwira na ang kwalifikasyon daw sa under the Republic Act na pag nag-create ng pickup, kailangan daw contractor. Okay, kailangan ng contractor, pero mag-divest ka.
Sir, ang Kung isang tinutuk... tama Opo. yun, qualification kailangan contractor ka. Pero pag pumasok ka na sa gobyerno, lalo pa nga regulatory body like PICAB, mag-divest ka within 30 days. Opo. Ang binabanggit po ni Senator Lacson, sir, yung pick-up pala, akala namin noong una, DPWH lang sa Bids and Awards Committee ang nagde-determine kung sino yung magka-qualify na mga kontratista. Meron palang pick-up na mag-accredit nung pong mga kontratista na pwedeng sumali sa bidding. So ito po sila yung sa pick-up. Sir, tama ho ba yung binabanggit ninyong board members, Engineers Ernie Bagao and Arthur Escalante? Opo, Correct. Opo. Sir, si Mr. Escalante po sa interview po nga ng GMA News Online na sinagot na ninyo, sabi niya, yun nga, hindi naman daw po matatalaga sa pick-up kung hindi sila talaga kontraktor. So, Totoo yun, totoo. Qualification yun eh. Pero Membership- mag-divest ka nga pag nandun ka na sa loob. Binibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng divestment. Pag hindi ka nag-divest, may conflict of interest ka kasi sumasali ka sa bidding sa proyekto ng gobyerno, tapos nandun ka sa pick-up, ikaw nagbibigay ng accreditation. Kaya nga pinag-juxtapose nga namin yung role nila sa pick-up, na nagpirma sila ng accreditation. Pagkatapos, meron naman silang nakapirma rin sila na may kontrata sila o sumasali sila sa kontrata sa DPWH. So, di ba maliwanag na maliwanag yun? Tama siya doon na kung isaset niya yung Republic Act na nag-create ng yung Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, tama siya doon. Ang kwalifikasyon talaga, kailangan contractor ka. Opo. Pero, Dapat mag-divest. hindi niya binasa yung Republic Act 6713. So, ibig sabihin, sir, meron nakita ho kayo sa inyong pagsasaliksik na habang nandyan sila sa pick-up, sina Mr. Bagao at Escalante, ay ano po sila, merong contract sa government. Yeah, overlapping. Simultaneous. Na habang nasa pick-up sila at nakapirma sila sa accreditation, kasi member sila ng board meron din silang nakapirma. Pinatsik ko nga mabuti, baka magkapangalan lang pero ang signatures nila parehong-pareho At sila rin talaga, may pictures pa kami na sila talaga yun So kasama na po sila sa dapat palang paimbestigahan ni Presidente. Sir, kasi ang PICAB ay under po pala, attached agency po pala ng DTI. Opo. Oo. Actually, under sila ng SIAP, yung Construction Industry Authority Opo. of the Philippines. Yung SIAP, under yan naman ng DTI. Ayun. Opo. So, yun nga, as we speak, kasi naibahagi sa akin ni Senator Soto na nagkausap sila ni Pangulong Marcos, I think 3 nights ago, 3 nights ago. At nabanggit niya yan kasi yan ang nature ng kanyang interpellation. Binanggit niya yung Alpha and Omega na, na meron ng kaso sa Court of Tax Appeals pero nirenew pa rin ng PICAB yung kanilang lisensya. Kasi every year, nagre-renew ng lisensya yung mga contractors So sir, dahil po dito sa inyong discovery, sa inyong revelation na ito na nangyayari sa PICAB, ano po ang dapat gawin? Ano po ina-expect ninyong gagawin ng DTI at ng SIAP? Dapat mag-imbestiga. Alam ko nag-imbestiga na sila dahil nang nasabi nga sa akin ni Senator Soto, nung nagkausap sila ni Pangulo at nabanggit niya yung posibleng violation o yung anomalya sa PICAB, agad-agad tinawagan ni Presidente yung DTI yata para tingnan. At meron na ring press statement. Yung pick-up na yan under din ho kay Marcos Jr. Banayad lang ho tayo ngayon kasi linggo ngayon kailangan banayad lang. Tsaka August 31, huling araw ng Agosto. So kalmado lang ho tayo. Huwag ho muna tayo masyadong happy trigger. Nakaka-drain ho ng energy. Kaya kailangan September, ipon tayo ng enerhiya. Bukas, labas ho natin lahat. Yung DTI at yung SIAP na magsasagawa sila ng investigation. Nung may mga denial sila, sir, parang challenge nyo si Senator Lacson na maglabas na ebidensya. Kaya nga ako nag-imbestiga kasi para bang nagsabi lang ako merong alegasyon. Tingnan nyo. Hindi ko naman sabing totoo yun. Hindi naman gospel truth yun Binahagi ko lang dahil interpellation na merong mga contractors na ibinahagi rin sa akin na meron dyan sa PICAB na yun nga, accreditation for sale. Actually, yung range ka, yung isang contractor na yung unang-unang accreditation niya, 7 million yung binayad niya Sir, paulit po, 7 million ang binayad para ma-accredit po. Yung isang contractor na kung di ako nagkakamali, kasama yata doon sa top 15
nung unang-unang accreditation, no? Opo. Of course, subject to validation, and hopefully yung contractor na yon makisama at mag-cooperate para sabihin niya yung detalye at kung sino yung kausap niya doon. May idea ako kung sino yung kausap doon, kung sino yung member ng board na nakipag-deal siya. Pero hindi ko pwedeng divulge kasi wala naman akong salita lang yun ng kontraktor. No? Ano yun, sir? Yung 7 million ay hiningi o kinusang ibinayad? Sir, kasi hindi naman magbibigay o magbabayad ng 7 million kung hindi hiningi. Well, hindi maliwanag kung hiningi o inoffer. No? Pero nagbayad ng 7 million. Yung unang-una, hindi ko nakuha yung mga detalye pang iba. Hindi ko alam kung anong taon yun. Pero pwede namang mag-check yun kasi may pangalan naman yung construction company. Pwede ko i-check kung anong taon yun. Opo. Yun. Meron naman yung, alam mo, nagka-problema, nakipag-settle sa pick-up, hininga naman ng milyon din. Grabe ang suswerte nitong mga nitong mga senador na to, yang si Soto, yang si Lacson, yang si Hontiveros, yang sila Kiko Pangilinan. Mayat maya ho, meron silang interview sa News 5, GMA, no? Tawag dito, Bilyonaryo, Super Radio. Yan ho, mayat maya meron silang interview. Pero ito si Senator Rodante Marcoleta, walang gusto mag-interview sa kanya. Kaya sinasabi natin dito kailangan yung mga malulupit na vlogger, interviewin na siya. Hindi tayo kasama doon yung bawa, yang sila Ma'am Sas, kasi mas matindi ang reach ng mga yan. At iga nga, pagka lumitaw dyan sa mga YouTube channel na yan, itong si Senator Rodante Marcoleta, instant viral yan, for sure. Yun, extortion talaga yun kasi binablockmail. Nag-cuff up talaga yung contractor kasi nga nagkaroon siya ng konti problema doon at gusto niya settle. Tinakot siya na hindi marirenew yung lisensya mo. Parang lahat, sir, ng hakbang merong corruption mula sa accreditation pa lang hanggang sa planning ng budget hanggang sa parang sir, hahanapin na lang ba natin yung project na walang katiwalian? Ba? Yes. Sabi ko nga na alam mo, nag-iisip nga ako na yung isang buong pension ko, i-offer ko na lang. Pag may napakita kayong isang isolated case na maayos ang pagkaka-implementa, execute ng proyekto, flood control project ang pag-uusapan natin. Opo. Baka pwedeng bigyan ng reward. Hindi ko sinasabi magbibigay ako pag-iisipan ko kasi sinasabi kasi ni Secretary Bonoan, isolated case daw yung Bulacan. Yeah, opo. Tapos nililigaw niya pa na yung sa Oriental Mindoro, ligaw daw kami doon kasi umasa lang daw kami doon sa salita ng barangay chairman na pwedeng nagkamali ng lugar. Opo. Binanggit ko na nga na ang aming reference, yung Sumbong sa Pangulo website na eksakto yung grid coordinates. Kasi paano mo makikita nimpa yung guni-guni? Pero kung hindi nila tinanggal yung in-implement na polisiya nung panahon ni Tatay Digong, yung geotagging, yung sinasabi ho natin dito na kasama sa mga dokumento sa larawan, yung pinaka-coordinates ng site na kung saan pinagagawa ng flood control project o infrastructure project. Wala na ho ngayon yun. Kung di na lang i-report ng DPWH, hindi na lang i-report ng mga local government executive, wala na hong walang hindi natin malaman, wala nga proper coordination sa local government pag nagtatayo sila niyan Walang geotagging, walang proper coordination, wala at permits, wala. Basta magtatayo na lang sila. Borrowing the word of the President o yung Ghost Project. Ghost yun paano mo makikita? Kaya nga hinahanap namin doon sa grid coordinates, hindi lang sa Sumbong sa Pangulo website, kundi pati yung DBWH website ang ginamit namin para hindi kami mamali sa pwesto. Yung interview namin doon sa barangay chairman o mga residents doon, pang-validate lang yon. Kasi Sitio Dike, di ba? Yung Sitio Dike nasa Barangay Apitong. Opo. Pero may narinig akong interview ni Secretary Bonoan. Ang binabanggit niya, Barangay Dike, hindi barangay yung Dike, sitio yun sa Barangay Apitong. So, ewan ko kung deliberate yung kanya o... Siya po ang mali. Hindi ko alam kung deliberate yung nililigaw niya o simple ignorance na hindi niya alam na yung Sitio Dike nasa loob ng Barangay Apitong at hindi separate barangay.
Opo. Sir, total nabanggit niyo po si Secretary Bonoan. Dito po sa nangyaring katiwalian, kasi sir, ang iniimbestigahan sa ngayon, sir, di ba yung budgeting po at yung performance ng DPWH from 2022 hanggang ngayon 2025. Si Secretary Bonoan po ang head ng DPWH. So, sir, ano sa tingin ho ba ninyo, inosente siya rito? O may alam? O ano po ang niya dito, lugar niya dito? Mahirap maghusga, Nimpa, unless merong maliwanag na ebidensya. Halimbawa, may nagturo sa kanya na abot sa kanya yung corruption. But given na yun, it is already, sabihin nating hard fact na yung corruption sa DPWH talagang laganap. Systemic na nga going on all over, no? Yung, at saka over these years, the past years. At saka all over, pero kung wala man po magturo sa kanya, sir, hindi ba may command responsibility? Alangan naman pong head ka ng agency, hindi mo alam nangyayari sa bakuran mo. Yes, at saka matagal na rin siya dyan. Hindi naman siya na-appoint na hinugot siya from the private sector. Opo. So, mas mahina pa nga si Secretary Singson. Kasi nung siya namumuno dyan, maayos yung palakad. Ako noon, tatandaan ko pagka sa plenary kami, budget deliberation, tanungin mo siya, kukunin niya lang yung iPad niya, nandiyan na lahat, sasagutin ka kung anong status ng proyekto. Kasi naka-geotag So paano po pagtitiwalaan dito? Baka tinutukoy niya, kasi geotag yan, kaya hindi Singson ho yan, si Mark Villar ang tinutukoy. Ito ang investigasyon sa DPWH po. Kasi nung ang tawag dito, kay Singson, wala pa iPad noon. Panahon ni Noynoy, meron ng iPad pero hindi pa ganun talaga gamitin yung tipong papel-papel pa noon. Pero nung panahon ni itong si Villar, yun, may iPad yun. Muna kasi may sinabi po, number one sir, ang DPWH nag-create na po ng anti-corruption body para po mag-imbestiga doon sa katiwalian sa kanilang hanay, and then may may travel ban doon sa kanilang mga tauhan, at syempre po yung lifestyle check na utos ng presidente. Well, good luck to all of us. Kung sila mag-imbestiga sa sarili nila, good luck sa atin lahat. Bakit po? Good luck. Sila mag-imbestiga sa sarili nila? Imagine mo na lang, Nimpa. Para kang nag-assign ng investigating panel sa Muntinlupa para imbestigahan kung ano nangyayari sa loob ng Muntinlupa. So in short, walang mangyayari dito. Dapat iba po ang mag-imbestiga. Parang nag-appoint ka doon sa Kubol. O imbestigahan nyo nga kung anong katiwalian dyan. So sir, kasi ang presidente, meron pa rin po siyang trust and confidence kay Secretary Bonoan. Well, that's between him and kasi siya yung appointing authority. Meron siya pinagbabasihan doon, no? Hindi para sa akin na questionin 'yon kasi yung position na yan, position of trust yan and confidence So kung may kumpiyansa ang Pangulo, may dahilan siya para sabihin may trust and confidence pa rin ang Pangulo sa kanya. Kasi parehas naman silang inutil, kaya okay lang yun. Okay lang magbulahan sila. Yeah. May dahilan din si Secretary Bonoan na sinabi niya hindi siya mag-leave, hindi siya magre-resign. Kanila yon, decision nila yon. Tayo, nagmamasid at nagbibigay lang tayo ng mga na-discover natin, yung na-supported ng ebidensya. Kaya nga hindi ko mahusgahan si Secretary Bonoan kung ano ba yung kanyang complicity o kung ano yung kanyang participation, kung ano ba yung kanyang ginagawa. Hindi ko siya pwedeng husgahan along that line. Opo. And then sir, babaling ko lang po. Doon po sa interpellation sa inyo ni Senator. Anak ng tao ka, kaliwat kanan na yung korupsyon na nangyari under your watch, pero hindi ka pa rin pwedeng husgahan. Kaliwat kanan na ang nangyaring korupsyon sa pamumuno mo bilang presidente, pero ang dating ikaw pa bayani dahil doon sa mahiya naman kayo. Yan si Ping Lacson. Kaya wala ko tayong tiwala dyan. Soto. Dalawa po yung yung peculiar dun sir Yung isa of course yung pong tungkol sa PICAB na natakal ninyo sir. At yung pangalawa, may binanggit po kayo na sa tindi ng mga insertion sa national budget kung saan po isiniksik yung pondo para sa flood control project. May nabanggit po kayo na isang congressional district na may naka 51 billion pesos. Ngayon sir, hindi ko po meron ako naalala doon sa 51 billion. May binanggit ho doon sa Kamara kasi mag-iimbestiga din po sila dito sa flood control projects na parang kayo din sila din na mag-iimbestiga sa sariling hanay nila meron din pong sangkot doon. Anyway, may nabanggit po doon na yung flood control project sa Davao
ano din daw po, sasaklawin na kanila investigasyon sa Kamara at nabigyan daw po ng 51 billion for flood control mula 2019 to 2022. So doon po sa inyo nabanggit sa interpellation sa Senate, are you referring to Davao po? I was referring to the records. Kung ano naka-record sa... Tama nga yung nabasa natin. Papunta na sa Davao yung yung issue ng flood control. Papunta na sa Davao. Papunta na sa mga Duterte yung issue ng flood control. Congratulations! Congressman Pulong Duterte, totoo nga yung issue na titirahin ka na nitong si Lacson. Nabasa lang natin. GAA, yun na yun. Aha. So Davao City, sir? Yan. Kung Davao City yung nasa record ng GAA, di Davao City yun. Kung hindi, di hindi. Sa iba siguro yun. Pero meron talagang naka-record dyan. Kaya ang reference ko lagi record Hindi pwede. Papunta na. Si Lacson babanatan niya. Ang nabasa ko, si Lacson daw babanatan niya yung Davao. Mas mainit pa ang banat niya doon sa Davao kaysa doon sa mismong head ng implementing agency, head ng executive department, na nagpapatupad, nagsasagawa ng flood control na yan. Ang babanatan nila yung mga kalaban sa politika. Pero yung namumuno sa mga proyekto, hindi daw nila hindi nga niya binabanata si Marcos Jr. Parang totoo nga, pagka ganito kabasura yung ginagawa natin ng reaction video, nawawalan po tayo ng gana. Dito na siguro natin tatapusin itong kawalang yan, itong mama na to. Maraming salamat to mga kababayan. Okay ka na sana, Lacson Medyo